Minsan, may isang napakatalinong ministro sa korte ng isang hari. Palagi siyang may solusyon sa bawat problema, at hindi gumagawa ng mahahalagang desisyon ang hari nang hindi muna siya kinokonsulta. Dahil dito, maraming tao sa korte ang nainggit sa kanya. Isang araw, sinabi ng hari sa ministro, "Napakatalino mo, ngunit ang iyong anak ay napakahangal at walang alam." Nasaktan ang ministro at nagtanong, "Mahal na hari, bakit niyo po nasabi yon? Ano ang dahilan at iniisip niyo na hangal ang aking anak?" Sumagot ang hari, "Tuwing umaga, kapag pumupunta ako sa palengke upang makipagkita sa aking mga nasasakupan, naroon ang iyong anak. Araw-araw ko siyang tinatanong kung alin ang mas mahalaga, ginto o pilak. At sa bawat pagkakataon, ang sagot niya ay pilak." Narinig ito ng buong korte, at nagtawanan sila. Labis na napahiya ang ministro, kaya umuwi siya nang hindi nagsasalita, at tinanong ang kanyang anak, "Anak, alin ang mas mahalaga, ginto o pilak?" Mabilis na sumagot ang anak, "Ama, ginto po." Lalong naguluhan ang ministro, at muling nagtanong, "Kung alam mong mas mahalaga ang ginto, bakit araw-araw mong sinasabi sa hari na mas mahalaga ang pilak?" Sumagot ang anak, "Ama, tuwing umaga, pumupunta ang hari sa palengke, at tinatawag ako. Inilalapag niya sa harapan ko ang 2 barya, isang ginto, at isang pilak, at sinasabing kunin ko ang mas mahalaga. Pinipili ko ang pilak at ang hari ay natatawa bago siya umalis." Lalong nagtataka ang ministro at tinanong ang anak, "Bakit mo palaging kinukuha ang pilak?" "Dahil dito, ginawa akong katawa-tawa sa buong korte ngayon." Dinala ng anak ang kanyang ama sa kanyang silid at binuksan ang isang kahon na puno ng pilak na barya. Nagulat ang ministro at tinanong, "Saan mo nakuha ang lahat ng pilak na ito?" Ngumiti ang anak at sumagot, "Ama, ito ang mga baryang ibinibigay sa akin ng hari. Kapag isang araw kinuha ko ang gintong barya, at binigyan ko ng tamang sagot ang hari, titigil na siya sa pagtatanong sa akin, at hindi na ako makakakuha ng pilak na barya araw-araw. Mas gusto niyang natatawa kapag kinukuha ko ang pilak at sinasabing ito ang mas mahalaga. Hindi ko nais na mawala ang aking araw-araw na kita ng pilak para lang sa isang gintong barya." Pagkarinig nito, napangiti ang ministro, at napuno ng pagmamalaki sa kanyang anak. Naunawaan niya na bagamat tinatawag ng iba ang kanyang anak na hangal, ang katalinuhan nito ay isang bagay na nauunawaan lamang ng tunay na matalino. Simula noon, tuwing may nagsasabing hangal ang kanyang anak, ningiti lamang ang ministro at alis. Kaibigan, napansin mo ba na may mga taong gumagawa ng malalaking bagay nang hindi ipinagmamalaki ang mga ito? Samantalang ang iba, kaunting bagay lang ang nagawa, ngunit ipinagyayabang ito. Kung alam mong tama ang ginagawa mo, hindi na mahalaga kung tawagin ka manghangal o baliw ng iba. Madalas, ang mga taong hindi nauunawaan ng mundo ay tinatawag nitong kakaiba o baliw. Kaya, kung gusto mong ibahagi ang aral ng kwentong ito sa iba, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Hanggang sa susunod na kwento, manatiling matiyaga, maging mapagpasalamat, at patuloy na lumaban sa buhay.